Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3, Unit 3, Textbook, page 38. Start tayo with OK Vocabulary. Number 1. 한국 생활을 도와주는 서비스에는 무엇이 있어요? What are the services available that will help you live in Korea? So ano daw po yung mga services na pwede mong magamit kung saan makakatulong sa pagtira mo dito sa South Korea? So we have 상담. Ito po yung counseling. Yan. So you can use their counseling services. About saan? We have 임금체불. Ibig sabihin po niyan, yung hindi nabayaran ng sahod. So kapag halimbawa may sahod ka na dapat mong ma-receive at hindi mo natanggap, pwede kang mag-receive ng kanilang counseling services. And then ganun din for living and about family. And then we have 통번역 서비스를 받다, to receive interpretation and translation services. So again, yung 통번역, translation and interpretation po yun. 구직, 창업, 상담을 받다, to receive. 구직, ito po yung job search. So kapag kailangan mo ng trabaho, ayan, pwede kang mag-counsel. And then, 창업, ito naman yung mga small businesses or startup kapag may balak ka na magtayo, no? Or mag-umpisa ng maliit na business. And then dito, 아이, so ito yung ating mga bata. And then 노인, sila naman yung ating mga nakakatanda. Okay, so dito, sabi, 장난감을 대여하다. Ibig sabihin ng 대여하다, to rent. So pwede mong rentahan yung mga laruan. And then, 아이를 맡기다. Pag sinabing 맡기다, to leave, no? Ibig sabihin, iiwan mo yung bata and then someone will take care of them for you. Okay, so papabantayan mo, kumbaga. 육아 정보를 얻다. Yuga, ito po yung parenting, pagpapalaki ng bata. And then 정보, information. And then yung 얻다, to get. So to get, parenting, information. Okay, so next. 노인을 돌보다. Pag sinabing 돌보다, ayan yung pagbabantay, taking care of the elderly. Yan, so papabantayan yung ating mga seniors. Okay, next. So, ito yung kadugtong nung kanina, 교육. So, ibig sabihin, education. So, ano naman yung mga pwede nilang i-offer na may kinalaman sa pagkatuto? So, we have 한국 문화, Korean culture. Then, taekwondo, so taekwondo. 요리, pagluluto, cooking. 외국어, foreign language. And then, 컴퓨터를 배우다, to learn about computers. Okay, so pwedeng coding, pwedeng yung Microsoft Word, Excel, ayan. So, ayan po yung mga pwede nilang i-offer. And then, we have 건강. So, about sa health naman. So, sabi dito sa baba, 건강검진을 받다, to receive health checkups. And then, ito naman, 예방접종을 받다, to get vaccinated. So, papabakuna ka, no? Now, dito sa number 2 sa baba, ang sabi, 여러분은 무슨 복지 서비스를 이용해봤어요? Pag sinabing 복지, ito po ay welfare. Okay, so ang question, anong welfare service daw po ang nagamit mo na? Tapos, yung second question, 무엇을 이용해보고 싶어요? Ano pa yung gusto mong itry na gamitin? So, di ba, marami silang ino-offer. Dito sa example, sabi niya, 저는 나중에 커피숍을 하고 싶어요. Sabi niya, ako, sa future, gusto ko magkaroon ng coffee shop. Okay? Or gusto niya mag-operate ng coffee shop. 그래서 상담센터에 가서 창업 상담을 받고 싶어요. Kaya naman pupunta siya sa counseling center and magpapa-counsel siya about sa startup. Yan, yung 창업, no? Startup. Or if may plano ka about sa pag-open ng business. For the grammar part, we have 동사 or 형용사, verb or adjective, plus the grammar 는지 알다 or 모르다. So kapag 알다, it means you know. Okay, alam mo. Pag 모르다, you do not know. Hindi mo alam. Sabi dito, 어떠한 정보에 대해 알거나 모르고 있음을 말할 때 사용한다. So use this, yung grammar na to say that you know or don't know about certain information. Okay, so kapag alam mo, 는지 알다. Pag hindi mo alam, 는지 모르다. So ito, pwede siyang question,
Pwedeng pag nagtatanong ka, pwede ding for statement. Pag gusto mo lang magsabi ng isang specific statement. So, check natin muna yung mga example. Sabi ni Angela, 어디에서 예방접종을 하는지 알아요? So, tinatanong niya if alam. So, do you know where they get vaccinated? Alam mo ba kung saan nagpapabakuna? Sagot si Guchon, 네, 알아요. Yes, I know. 보건소에서 해요. It's done at the public health center. So, ginagawa yon dun sa public health center. So, dito naman tayo sa other example sa Yemun. Sabi ni Ga, mon화체육센터에서 무엇을 배우는지 알아요? So, yung question dito is, if alam ulit, no? So, do you know what you can learn at the Culture Sports Center? So, alam mo ba kung ano ang matututunan sa Culture Sports Center? Sagot yung kausap niya. 네, 제과 제빵하고 한식 조리를 배울 수 있어요. Sabi niya, yes, you can learn baking and making Korean food. So, yung 제과 제빵, ibig sabihin po niyan is baking. And then, yung 한식 조리, yung paggawa ng Korean food. Next, 외국인도 복지 서비스를 이용할 수 있는지 아는 사람이 많지 않다. So, dito, 많지 않다, not many. And then, saram, people. So, konti lang daw, no? Or hindi marami yung mga taong nakakaalam ng ano, 외국인도 복지 서비스를 이용할 수 있는지. Okay, so again, yung sabi po dyan, not many people know that foreigners can also use the welfare services. So, dito naman ang sabi, 상담센터가 몇 시에 문을 여는지 몰라서 홈페이지를 찾아보았다. So, yung ginamit this time is 모르다. So, don't know. Sabi niya, I don't know what time the counseling center opens. Okay, that's why I looked it up on the website. Okay, so hindi daw niya alam kung anong oras nagbubukas yung counseling center. That's why tiningnan niya na lang dun sa website. So, dito tayo sa rules. We have nunji alda, unji alda, niyunji alda. So, dito, puro alda lang yung nilagay, no? Ayan. Pero, again, kapag alam mo alda, pag hindi mo alam, moruda. So, same lang yung rule, no? Ayan, pag alda and moruda. So, ilalagay ko na lang, moruda. Kasi ito po yung nandito sa tip sa baba. 모르는 사실을 말할 때는 동사는지 모르다, 형용사 은지 모르다를 사용한다. So, ito din po yan. So, si 동사, kapag 동사 ang dudugtungan mo, action word, then may 받침 or wala, it doesn't matter. Simply add 는지 알다, pag alam mo. Pag hindi mo alam, 는지 모르다. So, example, gada, 읽다, pareho silang 동사. Okay, so gada may 받침, wala. 읽다 may 받침, meron. So, meron or wala, both nunji alda yung nilagay. Okay, so alda, you know. Pag moruda naman, you don't know. Okay, so halimbawa, hindi mo alam yung ga는지 magiging 가는지 모르다. 읽는지 모르다. So, same, no? 읽는지 모르다. Tapos, kapag 형용사 or adjective naman ang dudugtungan, that time, check mo if may 받침. So, pag may 받침, you add 은지 알다. Pag walang 받침, you add 니은지 알다. Example, 좋다. So, may 받침, 좋은지 알다. So, alam mo na good. Pag hindi mo alam na good yon, 좋은지 모르다. 좋은지 모르다. Then, ito namang sada, cheap. So, ito walang 받침, kaya 니은지 yung dinagdag. So, alam mo na, cheap. Okay, so pag hindi mo alam na cheap yon, 산지 모르다. Okay, so yung rules po ay magkaiba pag 동사 or 형용사 yung dudugtungan. Okay, tapos yung another tip dito sa baba, ang sabi, 명사일 경우, pwede din daw po siya sa 명사. Okay, so may 명사 din dapat dito. So, pag 명사 ang dudugtungan, instead na 는지 알다, 은지 알다, or 니은지 알다, ang idudugtong is 인지 알다. Yan. So, may 받침 or wala,
인지 알다. So, lagay ko dito, no? 명사. So, may 받침 or wala, doesn't matter. Just simply add inji. Tapos, alda kapag alam mo. Pag hindi mo alam, moruda. Okay? So, for example, sa taas ko na lang isulat. Dito na lang sa taas nila, Angela at Guchon. Okay, example sentence. 선생님. 선생님인지 알고 있어요? Ayan. So, patanong yung ginawa ko, no? So, anong sabi ko dyan? Alam mo na teacher siya? So, dito, may 받침 yung 명사 ko. 선생님, may 받침 na miyem, kaya inji. So, paano pag walang 받침? Same pa rin. Okay, so, pag wala namang 받침, another example. Habaan natin ng konti yung natin, sentence. 어제 엄마가 만든 음식은 afritada. So, ito yung pinakamiyongsa ko dyan, no? Afritada. So, walang 받침. So, same, no? Ang ilalagay pa rin natin is inji. So, afritada inji. 몰라서 언니에게 칼데레타. Ayan. 칼데레타라고 말했어요. Yan, ang haba ng example ko dyan, no? And, nai-apply yung mga previous na grammar pa natin na na-discuss before. So, sabi ko dyan, 어제 엄마가 만든 음식은 아프리타다인지 몰라서 언니에게 칼데레타라고 말했어요. Kahapon, yung niluto ni mama na pagkain, hindi ko alam na afritada siya. Kaya ang sabi ko kay ate, kaldereta siya. Okay, so yun yung sabi ko dito sa second example. So again, yung myongsa natin dito is yung afritada. May 받침 ba siya? Wala. So still, inji pa rin yung nilagay natin. Now, dito na tayo sa application ni dongsa plus nunji, alda, or moruda na grammar. And nilagay ko na po ulit yung mga rules, no? Iba kasi kay dongsa, kay myongsa, and kay hyongyongsa. And naka-color code na rin para hindi tayo malito. At saka may dinagdag pala ako, si it at saka yung op. Itta, opta na word. So technically, itong dalawang to, hyongyongsa sila, meron and wala. Pero, ang rule, kapag itong grammar nitong gagamitin mo, kapag it or opt yung ating dudugtungan, nunji po dapat ang idudugtong. So, hindi siya unji or niyunji, kasi nga hyongyongsa, no? So, hindi po yan. Ito po, no, yung nunji. Okay, so tingnan natin yung number 1. 사배 그림을 보고 보기와 같이 친구와 이야기해보세요. So, pag-usapan daw ng iyong kaibigan na kasama yung ginawa dito sa example. So, tingnan natin. Yung question, originally, ang sabi, 어디에서 상담을 받을 수 있어요? Tapos, tinransform siya to this. 어디에서 상담을 받을 수 있는지. So, nakita nyo, itta, tapos, 는지 yung dinugtong. So, 어디에서 상담을 받을 수 있는지 아세요? So, tinatanong kung alam daw ba nung kausap niya, no? Alam mo ba kung saan dapat makareceive ng counseling? Okay, so si 있어요, dito dinagdag yung 는지 알다 na grammar. Tapos si alda, naka-formal polite form lang, no? So, naging 아세요 siya. So, gagayahin na lang natin yung format niyan later para sa 1, 2, and 3. Now, tingnan natin yung sagot. Sabi niya, 네, 알아요. 4층 상담센터예요. So, dito sabi, 4층 상담센터. Naging, 네, 알아요. Tapos, 4층 상담센터. And then, nag-end with 예요. Okay? So, try nating sagutin yung number 1. Sabi dito, 아이의 예방 접종 비용이 얼마예요? So, mapapalitan niyang question na yan. Paano na yung magiging question natin? Check muna natin yung last word. Yung last word natin is 얼마. Ito po ay 명사. Okay? Magkano. So, yung question is, alam mo ba kung magkano yung babayaran para sa vaccine ng bata? Okay, so, ang sagot niya, 무료. So, free daw, no?
So, i-transform muna natin yung question number 1. Magiging 아이의 예방 접종 비용이 tapos mapapalitan na to ng 얼마 then dahil 명사 siya 인지. Okay, 얼마인지. And then gayahin natin yung format dito 아세요. So, dapat po ba 아세요 lang palagi? Hindi naman po, pwede ding arayo. So, depende po sa'yo yan, no? As long as correct yung pagkakagawa mo ng sentence. So, aseyo, gayahin na lang natin yung example muna. Tapos, paano yung sagot? Ne, arayo. Okay, so yes, alam ko. Ne, arayo. Tapos, yung muryo, magiging buryo. So, mag-end siya kay iyeyo or yeyo. So, dahil wala siyang batchim, yeyo. Buryo, yeyo. So, yan po yung number 1. Number 2. 문화체육센터에 무슨 수업이 있어요? So, dito, again, ano yung last word natin? 있어요. Okay, so again, pag 있다, 없다, magiging 있는지. So, yung question natin, 문화체육센터에 무슨 수업이 있는지. And then, 아세요? Tapos, sasagot ulit. 네, 알아요. 네, 알아요. Tapos, taekwondo, yori. Dalawa yung sinabi niya, no? So, taekwondo, wa. So, yung end, no? Yung wa or gwa. Pwede ding hago. Taekwondo, hago, yori. Or wa. Taekwondo, wa, yori. Tapos, dito, pwedeng iba't iba yung style ng pagsagot. So, pwede mo nang end with yeyo. 네, 알아요. 태권도와 요리예요. Okay, 요리예요. Maintindihan na yon nung nagtanong sa'yo. Or, kung gusto mong mas maging specific, 네, 알아요. 태권도와 요리. Tapos yung ending, i-match natin dun sa question. 요리 수업이. So, hindi ko na isusulat ulit lahat, no? Dudugtong na lang natin. So, 요리 수업이 있어요. Yan, pwede din po itong ending na to. Okay? Sa number 3 naman po, so wala na tayong space dito ko na lang siya susulat sa taas, no? So, dito, 어디에서 장난감을 빌릴 수 있어요? So, again, 있어요 yung last word natin. So, magiging 있는지 ulit po siya, no? 있다. So, magiging 있는지. So, magiging, question natin ay magiging 어디에서 장난감을 빌릴 수 있는지. And then, 아세요 or 알아요. So, again, depende po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. 알아요 or 아세요, okay lang po pareho. And then, yung sagot, 네, 알아요. 네, 알아요. Tapos, 육아종합지원센터. So, yun, no? 육아종합지원. Tapos, yung center. Center에서. Okay, so dito gawin na natin specific yung sagot para wala nang lituhan. So, yung question niya, no? 어디에서. Saan daw? So, yung center, dadagdagan natin nung eso. Center에서. Tapos, 빌릴 수 있어요. Yan. Or kung gusto mong mas specific, 센터에서 장난감을 빌릴 수 있어요. Okay? Yan po yung ating 동사 plus 는지 알다 모르다 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.